Sir Eric, magandang araw po. Ako po si Reynaldo at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nangyari sa amin dito sa aming probinsya sa Samar noong dekada 90. Hindi ko po ito malilimutan sapagkat hanggang ngayon dala pa rin ng aming pamilya ang takot na dulot ng pangyayaring ito. Ang pangunahing tauhan dito ay ang magkapatid na sina Mario at Rogelio. Sila ay parehong namumuhay bilang basurero sa aming baryo. Sa tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, bumababa na sila sa tabing ilog dala ang kanilang mga sako at kawayan na tiniklop para gamitin sa paghahalukay ng mga basura at gamit na maaari pang pakinabangan. Karaniwan na ang buhay nila sa ganitong gawain. Sanay na sila sa amoy ng bulok na tira-tira at sa ingay ng mga langaw na nakapalibot sa mga tambak ng basura. Ang baryo namin ay maliit at liblib, kaya't ang basura ay hindi tulad ng sa lungsod. Mas madalas ay mga lumang gamit, punit na damit, sirang kasangkapan o di kaya'y tira-tirang pagkain na iniaalok pa nila sa kanilang mga alagang aso't manok. Isang madaling araw noon, bumaba na naman ang magkapatid sa tabing ilog. Malamig ang simoy ng hangin at may manipis na hamog na bumabalot sa paligid. Habang nagkakalkal si Mario sa isang tambak ng lumang kahon, napansin niya ang isang maliit na bote na nakabalot sa maruming basahan. Kinuha niya ito at agad napansin ang laman. Isang uri ng langis na kulay itim. Medyo malapot at may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Tinawag niya si Rogelio upang ipakita ang bote. Nagulat din si Rogelio sapagkat kakaiba ang dating ng langis. Hindi ito amoy mantika o gasolina, kundi may halong amoy na parang dugo at usok na nasunog. Sa kabila nito, inilagay pa rin nila sa kanilang sako. Iniisip na baka may silbi pa o baka mabenta kahit sa murang halaga. Pag-uwi nila sa kanilang barong-barong na gawa sa kawayan at pawid, inilagay ni Mario ang bote sa gilid ng kanilang papag. Doon nagsimula ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa gabing yon, hindi mapakali ang kanilang mga aso. Tahol ng tahol ang mga ito at tila may nakikitang anino sa labas ng kanilang bahay. Ang hangin ay biglang lumamig kahit walang ulan at sa malayo ay narinig nila ang tila pagaspas ng pakpak na malaki. Kinabukasan habang naglilinis si Rogelio sa bakuran, nakita niya ang isa sa kanilang mga manok na patay na at tila nilapa. Ang katawan nito ay wala ng laman sa loob. Parang sinipsip lamang ang dugo at iniwan ng balat at balahibo. Napaisip si Rogelio, ngunit itinabi na lamang niya yon at hindi niya masabi kay Mario dahil baka isipin nitong siya ay nag-iimbento ng kwento. Subalit pagsapit ng sumunod na gabi, lumala ang mga pangyayari. Habang natutulog ang magkapatid, bigla silang nagising sa malalakas na yabag sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang na naglalakad sa itaas ng kanilang pawid na bubong. Nanginig si Mario at Rogelio, ngunit wala silang nagawa kundi pumikit at magdasal na sana ay lumipas na ang kakaibang ingay. Sa kanilang isip, walang duda na may kaugnayan ito sa boteng nakuha nila sa basura. Hindi nila alam kung anong klaseng langis yun, ngunit malinaw na may dalang sumpa o panganib. Sir Eric, matapos ang gabing yun na puno ng ingay sa bubong, hindi na nakatulog ng mahimbing sina Mario at Rogelio. Kinabukasan, halatang pagod at may kaba pa rin silang nararamdaman. Tahimik ang bawat isa habang nag-aalmusal ng sinaing at tuyo. Sa kanilang mga mata ay naroon ang takot, ngunit walang gustong magbukas ng usapan tungkol sa narinig nila. Pagkatapos kumain, nagpunta muli sila sa tambakan ng basura. Karaniwan nagiging libangan nila ang paghahanap ng mga bagay na maaaring pakinabangan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mabigat ang kanilang katawan. Para bang may nakasunod sa kanila at nakamasid sa bawat kilos nila. Habang abala si Rogelio sa paghahalongkat, napansin niya na ang bote ng langis ay dumikit sa loob ng kanyang sako. Kahit pa sinubukan niyang alisin ito, parang kumakapit ang basyong tela na nakabalot dito. Dahil sa inis, iniwan na lamang niya yon sa gilid ng tambakan. Subalit nang sumilip siya muli,
Ilang minuto ang nakalipas, ang bote ay naroon pa rin sa loob ng kanyang sako. Para bang kusa itong bumabalik. Nang araw ding yon, napansin nila na kakaiba ang kilos ng mga bata sa baryo. Ang ilan ay bigla na lang nilalagnat. Ang iba na may umiiyak at hindi mapatahan, na para bang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsimula ng magbulungan. May mga nagbanggit ng salitang aswang at may ilan sa nagsabi na baka may nagbalik na nilalang na matagal nang naglalaho sa kanilang lugar. Kinagabihan, lumala pa ang kanilang kinatatakutan. Habang nag-aayos ng higaan si Mario, napansin niya na ang bote ay nasa mismong gilid ng kanilang papag. Kahit iniwan niya yun sa labas ng bahay kaninang hapon. Nang lapitan niya, biglang sumirit ang matinding amoy na para bang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. Nanlambot ang kanyang tuhod at muntik nang mahulog. Samantala, si Rogelio ay nakadungaw sa bintana nang maramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit sa kadiliman ng gabi, nakita niyang may dalawang mata na kumikislap mula sa ilalim ng malaking puno ng mangga, malapit sa kanilang bahay. Hindi gumagalaw ang mga mata, nakatitig lamang sa kanilang direksyon. Ang mga aso nila ay muling nag-ingay, tila nakikipaghabulan sa kung anong nilalang na hindi nila makita ng malinaw. Sa bawat pagkakahol, lalo nilang naramdaman ang kaba na baka anumang oras ay may sumalakay sa kanilang tahanan. Paglipas ng ilang araw, nagsimulang magpakita ng sinyales si Mario ng pagkakasakit. Madalas siyang giniginaw kahit terikang araw. Namumutla ang kanyang balat at sinasabing may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Si Rogelio naman ay laging nananaginip ng mga anino, mga nilalang na nakapalibot sa kanila, nagmamasid at nag-aabang. Lalong tumibay ang hinala ng magkapatid na ang lahat ng ito ay nagsimula sa langis na kanilang napulot. Ngunit ang tanong nila, paano nila yun maiaalis o maitatapon kung kahit saan nila nilagay ay bumabalik ito sa kanilang tabi. Sir Eric, matapos ang ilang araw ng kakaibang karanasan ng magkapatid, kumalat na sa buong baryo ang usap-usapan. Marami ang nakapansin sa pagbabagong anyo ni Mario at sa tila pagdadala ng malas ng kanilang bahay. May mga alagang hayop na patay na lamang na matatagpuan sa bakuran, at ilang kapitbahay ang nagkwento na tuwing gabi ay may malalaking aninong dumadaan sa kanilang bubungan. Isang hapon, dumating si Aling Fidela, isa sa pinakamatandang babae sa baryo. Kilala siya bilang albularyo at sanay sa mga kwento ng kababalaghan. Lumapit siya sa bahay ni na Mario at Rogelio. Dala ang maliit na supot ng mga tuyong dahon at ugat. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng bahay, napahinto siya at tumitig sa gilid ng papag kung saan nakapatong ang bote ng langis. Hindi na kailangan ng paliwanag. Agad niyang inusal na may mabigat na sumpa ang bagay na yon. Ayon kay Aling Fidela, ang bote ay langis ng aswang, ginagamit bilang panghaplas ng mga nilalang para lumakas, makalipad at makapang-akit ng kanilang biktima. Sinabi pa niya na hindi karaniwang basura ang pinagmulan nito. Karaniwan daw kapag may aswang na namatay o iniwan ng isa sa kanilang lahi, itinatapon nila ang mga gamit para hindi mahuli ng tao. Ngunit ang sumpa nito ay nakakapit sa sino mang makakakuha. Sa kanyang pagtingin kay Mario, napansin ni Aling Fidela na siya ang unang naapektuhan. Ang panghihina, ang laging pagkaginaw, at ang panaginip na puno ng anino. Lahat ito'y palatandaan na sinusubukan ng may-ari ng langis na markahan siya bilang susunod na biktima. Ipinayo ni Aling Fidela na itapon ang bote sa ilog na malayo sa kanilang baryo. Ngunit may babala, hindi ito basta-basta mawawala. Ang langis daw ay may sariling landas na sinusundan para makabalik sa pinagmulan. Kung hindi nila ito masusunog o malulubog ng malalim, magbabalik ito saan man sila naroon. Dahil sa takot, nagdesisyon si Rogelio na sumunod sa payo. Gabi ng Sabado, dinala niya ang bote at nilakbay ang masukal na daan papuntang ilog na nasa kabilang baryo. Kasama niya si Mario kahit hirap na hirap ng maglakad dahil sa panghihina. Habang naglalakad sila sa dilim, ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin na tila dumudungaw mula sa kakahuyan.
Sa bawat hakbang nila may kasabay na tunog ng sanga na napuputol at mga yapak na hindi kanila. Nang marating nila ang ilog, agad nilang inihagis ang bote sa gitna ng malalim na bahagi ng tubig. Sa pagkalubog nito, isang mahabang pag-ungol ang narinig nila mula sa malayo. Para bang may nilalang na nasaktan o nawala ang mahalagang gamit. Nanginginig silang nagmadaling umuwi, dala ang pag-asang baka matapos na ang kanilang kinatatakutan. Ngunit sa kanilang pagdating sa bahay, natagpuan nila ang bote ng langis. Nakapatong sa mesa, tuyo at buo na parang hindi man lang nabasa ang tubig ng ilog. Sir Eric, matapos nilang madiskubre na bumalik muli ang bote ng langis sa kanilang mesa, lalong tumindi ang kaba sa puso ni Mario at Rogelio. Ang kanilang ina na si Aling Rosa napansin ang panghihina ni Mario at ang hindi mapakali ni Rogelio. Hindi man lang alam ng kanilang ina ang buong detalye. Ramdam niyang may bigat na dala ang magkapatid. Kinagabihan, mas malinaw ang mga kababalaghan. Habang nakahiga sila, narinig nilang muli ang pagaspas ng malalaking pakpak. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sa bubong, kundi paikot sa buong bahay. Ang mga aso ay hindi tumitigil sa pagtahol. Ngunit sa bandang huli ay napatahimik na lang, para bang may pumigil o pumuksa sa kanila. Si Mario na noon ay matindi ang ginawa't hirap na huminga, nakakita ng anino sa kanyang gilid. Isang maitim na anyo. Mahaba ang buhok at may mga matang pulang-pula na tila sinusulyapan siya. Hindi siya makakilos at parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Si Rogelio naman, na gising pa sa mga sandaling yon, ay nakarinig ng mababang tinig mula sa labas ng kanilang dingding na kawayan. Isang bulong na paulit-ulit na inuusal ang kanyang pangalan. Kinabukasan, nagdesisyon si Rogelio na humingi ng tulong muli kay Aling Fidela. Sa kanyang pagbalik, dala ng matanda ang ilang dahon, asin at langis ng nyog na pinakuluan sa mga ugat ng halaman. Inutusan niya ang magkapatid na ipahid ito sa kanilang katawan bago matulog at maglagay ng asin sa lahat ng sulok ng bahay. Pinayuhan din niya silang waglalabas ng bahay kahit anong mangyari sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nag-umpisa na namang mag-iba ang paligid. Ang hangin ay tila umuugong. May malalakas na yabag sa paligid ng bahay at ang mga dingding na kawayan ay tila pinupukpok ng mabibigat na bagay. Sa kisame, naririnig nila ang pagkamot at paghila na parang may nagtatangkang pumasok. Nang silipin ni Rogelio mula sa maliit na siwang ng dingding, nakita niya ang isang nilalang. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga kuko'y mahaba at matulis, at ang mukha ay tila pinagdikit na anyo ng tao at hayop. Ang nilalang ay nakatingin diretso sa kanilang bahay at sa kanyang kamay ay may hawak na parehong bote ng langis na kanilang pinulot. Sa takot, umatras si Rogelio at niyakap ang kanyang kapatid. Ramdam nilang ang nilalang na yun ang tunay na may-ari ng langis at gagawin ng lahat upang mabawi ito. Ngunit sa bawat pagsubok nitong pumasok, tila may pumipigil. Ang mga dahon at asin na iniwan ni Aling Fidela ay nagiging hadlang para makapasok ito sa loob. Sa gitna ng kanilang pag-aabang, muling narinig ang mababang ungol ng nilalang at isang matinis na sigawang pumailan lang bago ito nawala sa dilim ng kakahuyan. Naiwan ang katahimikan, ngunit batid ni Mario at Rogelio na hindi pa tapos ang lahat. Sir Eric, makalipas ang gabing yun na muntik ng pasukin ng nilalang ang kanilang bahay, nagsimulang lumubha ang kalagayan ni Mario. Halos wala na siyang lakas bumangon mula sa papag. Ang kanyang balat ay lalo pang namutla at ang mga mata niya ay laging nanlilisik na para bang nakikita ang mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Madalas siyang magising sa hating gabi na pawis habang paulit-ulit na inuusal na may nakaupo sa tabi niya at nakamasid lamang. Si Rogelio naman ay halos mawalan na rin ng tulog. Laging nakabukas ang kanyang pagdinig sa bawat tunog na labas ng kanilang bahay. Ang ingay ng mga pakpak, ang mabibigat na yabag, at ang mahinang pagbulong ng kanyang pangalan ay naging bahagi na ng kanilang gabi. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya na unti-unti silang sinasalanta ng sumpa ng langis. Hindi nagtagal na apektuhan na rin ang mga kapitbahay. May ilang bata sa baryo ang bigla na lang nagkasakit ng hindi maipaliwanag.
nilalagnat, nanginginig, at nagrereklamo na may nakikitang babaeng mahaba ang buhok na nakatayo sa dilim. Ang mga manok, kambing at baboy ay sunod-sunod na nagkamatay. Lahat ay may iisang palatandaan. Wala nang dugo sa katawan ngunit buo pa ang anyo. Muling bumalik si Aling Fidela upang tulungan ang magkapatid. Dinala niya ang ilang uling, bawang at tubig na may dasal upang maitaboy ang mga masasamang espiritu. Ngunit nang makita niya si Mario, napailing siya. Ang sabi niya, hindi na basta sumpa lamang ang dumapo kay Mario. Tila may koneksyon na siya sa nilalang na may-ari ng langis. Ang katawang tao ni Mario ay nagiging daan upang makapasok ang aswang sa kanilang buhay. Dahil dito nagdesisyon si Rogelio na humanap ng mas mabisang paraan. Lumapit siya sa isa pang matandang nakatira sa kabilang baryo, si Mang Lucio, nakilala bilang tagapangalaga ng mga kwento ng kanilang ninuno. Nang ikwento niya ang tungkol sa langis, agad siyang binalaan ni Mang Lucio na ang bagay na yon ay hindi na dapat nakita ng tao. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang maputol ang sumpa ay ang pagsunog ng langis gamit ang apoy na may halong abo ng lumang punong kahoy na tinamaan ng kidlat. Sa gabing yon, nagpasya si Rogelio na subukan ang sinabi ni Mang Lucio. Umalis siya ng palihim, dala ang bote ng langis at nagtungo sa isang bahagi ng kagubatan kung saan may nakatayong matandang puno ng akasya na nasunog ng kidlat. Ilang buwan ang nakalipas. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin at ang mabigat na presensya ng kanyang likuran. Pagdating niya sa puno, agad niyang binuksan ang bote at itinapon sa abo. Sabay sindi ng apoy gamit ang dala niyang posporo. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang langis, isang malakas na sigawang pumailan lang mula sa dilim. Ang lupa ay tila gumalaw at mula sa kakahuyan ay lumitaw muli ang nilalang. Mas malinaw na ngayon. Mas nakakatakot at kitang-kita ang matatalim nitong ngipin na nakangisi habang nakatitig kay Rogelio. Sir Eric, habang nasa kagubatan si Rogelio, ay pilit na sinusunog ang langis gamit ang apoy mula sa abo ng punong tinamaan ng kidlat. Kasabay nito ay nagdurusa si Mario sa kanilang barong-barong. Ang kanilang ina na si Aling Rosa ay halos mawalan na ng pag-asa sa kalagayan ng anak. Pawis na pawis si Mario kahit malamig ang gabi, at bawat paghinga niya ay tila may bigat na parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Minsan ay bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan, parang tinig ng hindi kanya. Sa baryo naman muling kumalat ang mga kababalaghan. May mga kapitbahay na nagsasabing nakakita sila ng babaeng lumilipad sa may ilog, at may mga nakarinig ng iyak ng sanggol mula sa kakahuyan kahit walang bata doon. Lalong nagbigay ng takot sa lahat ang mga pangyayaring ito at nagsimula na ring magsara ng mga pinto at bintana ang bawat pamilya tuwing sasapit ang dilim. Samantala sa kagubatan, harap-harapan ng humarap si Rogelio sa nilalang. Ang balat nito ay makunat at kulay abo. Ang buhok ay mahaba at magulo, at ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Sa kanyang kamay ay may mahahabang kuko na tila kayang bumaon sa kahit anong kahoy. Ang nilalang ay nakatayo sa kabila ng apoy, nakangisi habang pinagmamasda ng boteng nagsisimula ng umusok. Habang pinipilit ni Rogelio na dagdagan ng apoy, biglang humangin ng malakas na halos patayin ang liwanag ng apoy. Ang nilalang ay naglakad papalapit. Mabagal ngunit nakakatindig balahibo ang bawat yabag. Sa bawat hakbang nito, pakiramdam ni Rogelio ay humihigpit ang kanyang dibdib at bumibigat ang paligid. Ngunit hindi siya umatras. Kinuha niya ang mga abo ng akasya at itinapon sa apoy. Sabay dasal na itinuro sa kanya ni Mang Lucio. Nagliyab ang apoy at naglabas ng matinding amoy na tila nakakapasok sa balat. Ang bote ng langis ay unti-unting natutunaw, ngunit kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang nakakabinging hiyaw ng nilalang. Ang sigaw ay umabot hanggang sa baryo, dahilan para magising ang lahat ng tao at magdasal sa kani-kanilang bahay. Sa mismong sandaling yon, si Mario ay biglang napabalikwas mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalaki. Tila may gustong lumabas mula sa kanyang katawan. Nakita ito ni Aling Rosa at halos hindi makagalaw sa takot, ngunit alam niyang konektado ito sa nangyayari kay Rogelio sa kagubatan.
Ang apoy ay mas lalo pang lumakas at ang bote ay tuluyan ng nasunog. Ang nilalang bagamat galit na galit ay biglang umatras. Ang kanyang anyo ay kumislot, nagbago at unti-unting naglaho kasabay ng usok ng langis. Ngunit bago tuluyang mawala, tumitig ito kay Rogelio na para bang nagbabanta na hindi pa tapos ang kanilang pagkikita. Nang makabalik si Rogelio sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakatulog si Mario. Ngunit hingal na hingal at tila galing sa isang mahaba at mabigat na laban. Hindi niya alam kung tuluyan na bang nawala ang sumpa o kung nagsisimula pa lamang ang mas malalim na pakikitigma nilalaban sa nilalang na yon. Sir Eric, matapos ang gabing yon na nasunog ang bote ng langis, dumaan ng ilang araw na may bahagyang katahimikan sa baryo. Wala nang naririnig na pagaspas ng pakpak sa bubungan. Hindi na rin muling nagpakita ang mga pulang matang nakatitig sa kanilang bahay at ang mga hayop ng kapitbahay ay nanatiling buhay at malusog. Ang mga bata na dati nilalagnat ay unti-unting gumaling. Dahil dito naniwala ang karamihan na tapos na ang sumpa. Maraming tao ang nagsimulang bumalik sa kanilang normal na gawain. Ang mga magsasaka ay bumalik sa bukid. Ang mga mangingisda ay nagsimulang muling pumalaot at ang mga bata ay muling naglalaro sa kalsada. Para bang walang nangyayaring kakaiba sa nakaraang mga linggo. Si Mario, bagamat mahina pa, ay nakabangon na rin mula sa kanyang higaan. Ang kanyang kutis ay bumalik sa dating kulay at unti-unti na siyang nakakakain ng maayos. Si Aling Rosa ay labis na nagpasalamat kay Rogelio at kay Aling Fidela. Dahil kung hindi dahil sa kanilang tapang at sakripisyo, baka hindi na nailigtas ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi lubos na mapalagay si Rogelio. Tuwing gabi habang nakahiga, pakiramdam niya'y may malamig na hangin pa ring dumadaan sa kanilang dingding at minsan ay nakakarinig siya ng mga yapak mula sa malayo. Hindi na ito kasing lakas o kasing linaw tulad ng dati, pero sapat para magbigay ng kaba baka hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi habang tulog ang lahat, nagising si Rogelio sa kaluskos ng dahon sa labas ng kanilang bahay. Tahimik niyang sinilip mula sa siwang ng dingding sa ilalim ng buwan. Nakita niyang may nakatayong anyo sa malayo. Hindi ito kasing linaw ng nilalang na hinarap niya sa kagubatan, ngunit ang itsura ay kakaiba. Manipis ang katawan, mahaba ang buhok at tila nakasilip lamang. Nakamasid at hindi gumagalaw. Kinabukasan, ibinahagi niya ito kay Aling Fidela. Napatingin lamang ang matanda at nagsabi na minsan kahit masunog ang gamit ng nilalang, hindi agad-agad nawawala ang koneksyon. Maaaring may iniwang marka sa kanilang pamilya at may posibilidad na bumalik ito sa ibang paraan. Doon nagsimulang muling mabuo ang takot kahit nagkaroon ng ilang araw ng katahimikan. Ramdam ng magkapatid na nakabitin pa rin ang panganib. Sa kanilang mga mata, ang mga anino sa paligid ng baryo ay mas nagiging malalim at ang bawat katahimikan ng gabi ay tila naghihintay lamang ng bagong pagsiklab ng lagim. Sir Eric, hindi nagtagal muling nagsimulang gumulo ang baryo. Sa una ay mga simpleng bagay lamang. Mga alagang manok na biglang naglalaho. Mga bata na nagigising sa gitna ng gabi na umiiyak at sinasabing may babaeng nakatayo sa labas ng kanilang bintana. Ang ilan ay nagsabing nakarinig sila ng pagtawa ng babae sa itaas ng bubong tuwing hating gabi. Unti-unting lumakas ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga matatanda ay muling nagpaalala na hindi basta-basta nawawala ang sumpa ng aswang kahit masunog ang gamit nito. Ang mismong espiritu ng nilalang ay patuloy na nagbabalik para iganti ang nawala sa kanya. At dahil sina Mario at Rogelio ang nakapulot ng langis, sila raw ang may dala ng sumpang ito. Muling nagpakita ang mga palatandaan sa bahay ng magkapatid. Tuwing madaling araw, nagigising sila sa biglang pagkibot ng dingding sa kawayan para bang may kumakalmot mula sa labas. Minsan ang kanilang bubong ay yayanigin na parang may mabigat na bumagsak. Ang mga aso naman ay hindi na lamang tumatahol. Minsan ay bigla na lang titili na parang tao bago mawalan ng lakas at mamatay. Si Mario, na akala nila'y tuluyan ng gumaling, ay nagsimula muling magpakita ng kakaibang sintomas. May mga sandaling hindi siya makilala ni Rogelio at ng kanilang ina. Tumititig lang siya sa kawalan, nakangiti at bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Minsan ay bigla siyang tatayo sa kalagitnaan ng gabi.
Lalabas ng bahay at titingin sa langit na para bang may inaabangan. Nang minsan siyang sundan ni Rogelio, nakita niyang nakatayo si Mario sa gitna ng bakuran. Nakataas ang mga kamay at nakatingin sa buwan. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang katawan ay nanginginig. Nang lapitan siya ni Rogelio, bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. Kinabukasan, kinausap muli ni Rogelio si Aling Fidela. Sinabi ng matanda na posibleng minarkahan na si Mario ng nilalang at ginagamit ang kanyang katawan bilang daan upang makabalik ito. Hindi sapat ang pagsunog ng langis. Kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng nilalang at tapusin ito, kung hindi ay unti-unting makukuha si Mario at ang buong baryo ay masasangkot sa lagim. Nagsimulang magduda at matakot muli ang mga kapitbahay. Ang ilan ay nagsabi na baka kailangan ng palayasin ng pamilya ni Mario at Rogelio para matapos ang sumpa. Ngunit para kay Rogelio, hindi niya magagawang iwan ang kanyang kapatid. Alam niyang siya lamang ang may lakas ng loob na harapin ng nilalang na yon. Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Sir Eric, ng gabing yun hindi mapakali si Rogelio. Habang mahimbing na natutulog ang kanilang ina, siya ay gising pa rin. Nakatitig lamang kay Mario na halos walang malay at mahina ang paghinga. Ang mga alaala ng kanilang pagkabata ay bumabalik sa kanya. Kung paano sila sabay na nangangalakal ng bote at plastik. Kung paano siya laging sinusundan ni Mario kahit saan siya magpunta. Hindi niya matatanggap na isang nilalang lamang ang aagaw sa buhay ng kapatid niya. Kinabukasan, dumiretso siya kay Aling Fidela upang humingi ng gabay. Sinabi ng matanda na may kasaysayan ng kanilang baryo na pilit na itinatago ng mga nakakatanda. Noong panahon daw ng kanilang mga ninuno, may isang babae na pinagbintangang aswang at sinunog sa gitna ng baryo. Ngunit bago ito mamatay, nagbitaw ito ng sumpa na ang kanyang mga labi, dugo at langis ay babalik upang iganti ang kanyang pagkamatay. Ayon kay Aling Fidela, ang langis na napulot ni Rogelio at Mario ay hindi basta-basta. Naiwang gamit lamang. Isa itong bahagi ng sumpa at sino mang makapulot ay nagiging susi para bumalik ang nilalang. Kaya't nang mapa sa kanila ang bote, muling nabuksan ang daan ng espiritu ng aswang patungo sa kanilang lugar. Mabigat ang loob ni Rogelio habang nakikinig. Nalaman din niya mula kay Aling Fidela na may lumang kuweba sa paanan ng bundok, malapit sa gubat na hindi pinapasok ng mga taga-baryo. Doon daw nag-ugat ang sumpa at doon na natili ang espiritu ng nilalang. Kung hindi niya haharapin ang kuweba na yon, patuloy na magdurusa si Mario at pati na ang buong baryo. Habang papauwi, ramdam ni Rogelio ang bigat ng desisyon. Wala siyang sapat na lakas, wala ring sandata. Isang basurero lamang siya na nasanay lang sa hirap ng buhay, ngunit sa puso niya, alam niyang kailangan niyang subukan. Ang baryo ay unti-unti nang nagiging parang bangungot at ang kapatid niya ay halos wala ng oras. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang gising si Mario. Ngunit kakaiba ang ayos nito. Nakaupo lamang siya sa sulok, nakatitig sa dingding at ang mga labi ay may bakas ng dugo na hindi nila alam kung saan nanggaling. Nang tumingin ito kay Rogelio, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Mario. Para bang hindi na siya ang kapatid na nakasanayan niya. Kinabukasan, muling dumating ang takot sa baryo. May bata na nawala at ang iniwang bakas ay mga yapak na tila hayop, ngunit may hugis ng tao. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa pamilya ni Rogelio. Ang ilan ay nagsabing kailangan na silang palayasin bago pa tuluyang lamunin ng sumpa ang buong lugar. Ngunit sa gitna ng takot at galit ng mga tao, tumibay ang loob ni Rogelio. Sa kanyang isip, isang bagay lamang ang malinaw. Kailangan niyang hanapin ang kuweba at wakasan ng sumpa. Kahit mag-isa, kahit wala siyang kasangga, gagawin niya ang lahat para mailigtas si Mario. Sir Eric, sa mga sumunod na araw ay mas lumala pa ang sitwasyon sa baryo. Dumagsa ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ni Rogelio at Mario. Ang ilan ay may dalang itak, ang iba ay may hawak na sulo. Galit at takot ang nangingibabaw sa kanilang mga muka. Hindi na nila alintana ang pagod at uhaw. Ang tanging layunin nila ay mapalayas ang pamilya upang matapos na raw ang sumpa. Naririnig ni Rogelio ang bulungan ng mga tao. May nagsasabing nakita raw si Mario na naglalakad sa gitna ng gabi. Nakayapak at tila may kasamang anino na hindi nila maaninag. May nakakita raw ng dugo sa ilog malapit sa kanilang bahay.
Ang lahat ng ito ay nagdagdag sa hinala ng mga kapitbahay na ang magkapatid ang dahilan ng lagim. Ang kanilang ina ay umiiyak. Nagmamakaawa na wag silang palayasin ngunit walang nakikinig. Ang ilan ay pilit na pinipilit si Rogelio na isuko si Mario upang matapos na ang sumpa. Para sa mga kapitbahay, si Mario ay hindi na tao kundi sisidlan ng aswang. Habang humaharap sa galit ng mga tao, pinilit ni Rogelio na lakasan ang kanyang loob. Alam niyang wala siyang maipapakitang ebidensya upang maipagtanggol ang kapatid, ngunit buo ang kanyang paniniwala na hindi nila kasalanan ng lahat. Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang desisyon na hanapin ang kuweba at tapusin ang pinagmulan ng sumpa. Nang makalipas ang ilang oras, dahan-dahang nagsiuwi ang mga tao, ngunit iniwan nila ang malinaw na babala. Kung hindi matitigil ang mga nangyayari sa loob ng ilang araw, sila mismo ang gagawa ng paraan para tapusin ang lahat. Kinagabihan muling nagpakita ng kakaibang anyo si Mario. Habang natutulog ang kanilang ina, nakita ni Rogelio ang kapatid na nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatingala sa buwan at tila may kinakausap na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang may hinahaplos sa hangin. Nang lapitan siya ni Rogelio, biglang nagsalita si Mario ng tinig na hindi kanya. Malalim, malamig at puno ng galit. Hindi niya ito maunawaan, ngunit dama niya ang banta sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kapatid. Nang bumalik sa ulirat si Mario, wala itong naaalala. Ngunit para kay Rogelio, malinaw na ang oras ay nauubos. Kung hindi niya agad haharapin ang sumpa, tuluyan ng makukuha ng nilalang ang kapatid niya. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Rogelio sa kanyang ina. Sinabi niyang kailangan niyang maglakbay papunta sa paanan ng bundok upang hanapin ang kuweba. Bagamat nangingilid ang luha ng kanilang ina, wala itong nagawa kundi hayaan siya. Alam niyang yun na lamang ang natitirang paraan. Bitbit lamang ang isang lumang itak at maliit na lampara, nagsimulang maglakad si Rogelio papunta sa gubat. Habang papalayo siya sa baryo, ramdam niya ang bigat ng katahimikan at ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sa bawat yapak, pakiramdam niya ay may nakamasid, nag-aabang at nag-aantay sa kanyang pagdating. Sir Eric, nagsimula ang mabigat na paglalakbay si Rogelio papunta sa gubat. Madilim pa at tanging lampara lamang ang nagbibigay ng liwanag sa dinadaanan. Ang mga kuliglig ay tahimik at tanging ihip ng hangin ang maririnig. Sa bawat yapak niya sa damuhan, tila may kasunod na yabag na hindi niya makita. Habang papasok siya sa loob ng gubat, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Ang mga puno'y dati pamilyar sa kanya ay nagmistulang buhay ang kanilang mga sanga at nakababa, para bang pilit na humahadlang sa kanyang daraanan. Minsan nararamdaman niyang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang balikat, ngunit paglingon niya ay wala naman. Sa di kalayuan, may narinig siyang ungol ng hayop. Mabigat, malalim at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Pinakiramdaman niya ito at napansin niyang sumasabay ang tunog sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit hindi siya tumigil. Maya-maya dumaan siya sa isang bukirin na iniwan na ng mga tao. Ang damo ay naninilaw at parang nilamon ng dilim. Sa gitna nito may nakita siyang itim na uwak na nakatingin sa kanya. Hindi ito lumilipad, bagkus ay tila sinusundan siya ng tingin. Nang mapalapit siya, bigla itong tumilapon sa ere at nag-iwan ng malakas na huni na nagpatindig sa kanyang balahibo. Mas lumalim pa ang kanyang nilakbay. Doon na nagsimula ang mas malinaw na kababalaghan. Nakakita siya ng isang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno. Nakatalikod. Ang buhok nito ay mahaba at basa at ang katawan ay nakabaluktot na parang may sugat. Naisip niyang baka isa itong nawawalang taga-baryo. Ngunit nang subukan niyang tawagin, dahan-dahang lumingon ng babae. Ang mukha nito ay wala ng laman, kundi bungo na may nakakapit pang laman at dugo. Napatakbo si Rogelio, ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, naririnig niya ang yapak na sumusunod. Nang lingunin niya, wala na ang babae. Tanging huni lamang ng hangin ang natira. Sa wakas, natuntun niya ang paanan ng bundok. Naroon ang bungad ng kuweba. Malaki, madilim, at parang isang bibig na handang lumamon. Mula sa loob ay umaalingasawang mabahong amoy ng nabubulok na laman.
Huminto muna siya at naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Alam niyang sa pagpasok niya roon wala nang kasiguraduhan kung siya'y makakalabas pa. Ngunit ang tanging naiisip niya ay si Mario, ang kapatid na unti-unting nawawala sa kamay ng nilalang. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ng hawak sa lumang itak at dahan-dahang pumasok sa loob ng kuweba. Sir Eric, nang makapasok si Rogelio sa loob ng kuweba, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang bawat hakbang ay may kasamang lagitik ng mga batong tila sadyang gumagalaw. Sa mga pader ng kuweba may nakadikit na mga marka, mga hugis palad na kulay itim, parang sinunog ng abo. Ang amoy na nabubulok na laman ay lalong lumakas at halos masuka siya sa bawat paghinga. Lumalim siya sa kuweba at napansin ang mga kalansay na nakakalat sa sahig. May mga buto ng hayop ngunit mas marami ang buto ng tao. Maliit, malalaki at ang ilan ay may bakas pa ng pagkagat. Sa gitna ng dilim naroon ang isang bato na may nakapatong na mangkok na luma. At sa loob nito ay may natirang langis na kulay itim. Katulad ito ng bote na napulot nila noon ngunit mas malapot at tila buhay dahil gumagalaw-galaw ang likido kahit walang hangin. Habang nakatitig si Rogelio, bigla niyang narinig ang tinig na pamilyar ngunit hindi kanya. "Rogelio?" Tawag ng boses ni Mario. Mahina ngunit malinaw. Napalingon siya at nakita sa dulo ng kuweba ang kapatid niya. Nakatayo, nakangiti ngunit ang mga mata ay naglalagablab na pula. Lumapit siya ngunit habang papalapit unti-unting nagbago ang anyo ni Mario. Ang kanyang mukha ay humaba. Ang balat ay kumulubot at ang mga kuko ay humaba na parang pangil ng hayop. Ang ngiti nito ay naging halakhak na malalim at puno ng galit. Sa harap mismo ni Rogelio, ang kapatid niya ay tila ginagawang sisidlan ng nilalang. Itinaas ni Rogelio ang itak, ngunit nang sisikapin niyang lumapit, bigla siyang itinulak ng malamig na hangin na galing sa loob ng kuweba. Ang apoy ng lampara ay namatay at tanging ang pulang liwanag mula sa mga mata ni Mario ang nagsilbing ilaw. Naglakad palapit ang nilalang sa anyo ng kanyang kapatid. Sa bawat hakbang nito nanginginig ang lupa. Hindi mo na siya maililigtas. Bulong ng tinig na galing sa lalamunan ni Mario ngunit hindi kanya. Sa akin na siya. Ngunit pinilit ni Rogelio ang kanyang loob. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumugod siya, hawak ang itak at buong lakas na isinaksak ito sa dibdib ng nilalang. Umalingaw-ngawang sigaw na parang libo-libong tinig ang naghalo at ang buong kuweba ay yumanig. Ang langis na nasa mangkok ay biglang kumulo at nagbuga ng usok na kulay itim na pumuno sa buong paligid. Bumagsak si Mario sa sahig. Nanginginig at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang anyo. Niyakap siya ni Rogelio at pilit na ginigising ngunit mula sa usok lumabas ang tunay na anyo ng nilalang. Isang babae na sunog ang balat. Mahaba ang buhok at ang mga mata ay walang puti kundi itim na hukay. Ang kanyang bibig ay bukas na parang bangin at mula doon ay lumabas ang halakhak na nakayanig sa buong kuweba. Tumayo si Rogelio kahit nanginginig sa takot. Hinugot niya muli ang itak at sa huling lakas na natira, sinugod niya ang nilalang. Sa bawat saksak lumalakas ang sigaw nito at ang usok ay lalong kumakapal. Hanggang sa maitulak niya ito pabalik sa batong kinalalagyan ng langis. Doon biglang nagliyab ang mangkok at ang nilalang ay tinupok ng apoy na hindi karaniwan. Kulay asul, malamig at dumidikit sa balat. Ang buong kuweba ay nagliwanag at ang sigaw ng nilalang ay unti-unting nawala hanggang sa tanging katahimikan na lamang ang natira. Nang humupa ang usok, nakita ni Rogelio na wala nang natira sa nilalang kundi abo. Si Mario ay nakahandusay, mahina ngunit humihinga. Dali-dali niyang inalalayan ng kapatid at pilit na inilabas sa kuweba. Sa kanilang paglabas, sumikat ang araw. Ang unang liwanag ng umaga ay tumama sa kanilang mukha at doon naramdaman ni Rogelio na tapos na ang sumpa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala at ang paligid ay tila muling nabuhay. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Unay may takot pa rin sa kanilang mga mata ngunit nang makita nilang buhay si Mario at wala nang kakaibang nangyayari, unti-unti nilang tinanggap na tapos na ang lagim. Si Aling Pedela ay lumapit at sinabing, "Ang sumpa ay tapos na.
Ngunit tandaan ninyo, ang kasaysayan ng baryong ito ay wag na muling itago. Ang ganitong kadiliman ay bumabalik lamang kapag nakalimutan. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normalang pamumuhay ni Rogelio at Mario. Patuloy silang namuhay bilang basurero. Kahit mahirap, ngunit mas buo na ang loob ni Rogelio. Alam niyang sa kabila ng kahirapan, nagawa niyang ipaglaban ng kapatid at baryo laban sa nilalang na matagal nang bumabalik. Sa mga gabi ng katahimikan, naiisip pa rin niya ang mga naranasan. Ang boses, ang muka, ang sigaw ng nilalang. Ngunit sa puso niya, alam niyang sapat na ang ginawa niya upang hindi na maulit muli ang takot na yon. At sa huli, sa baryo ng Samar, nanatiling lihim ang kwento ni Mario at Rogelio. Ang magkapatid na basurero na minsang nakapulot ng langis ng aswang at muntik ng lamunin ng sumpa. Ngunit pinili ang tapang at pagmamahal kaysa sa takot.